Isang mapagpalang araw po ng Martes, April 28, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo munang kakalimutan ho na mag-like and subscribe and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Kabayan, sa pinaka-latest na update natin, as of now, wala po tayong minomonitor na bagyo at low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po, sa update natin, ay naglabas ang pag-asa ng tropical cyclone threat potential at merong dalawang sama ng panahon na nakikita na papasok po sa loob ng ating bansa sa first week and second week po ng May. Aalamin ho natin yan. So samahan nyo ako sa ating pinaka-update. So ito po, tignan natin mabuti. Sa week 1 natin dito sa ating pinakamapa, tropical cyclone threat potential po ito. Kung makikita nyo sa pagitan ng April 27 hanggang sa May 3, merong low pressure area na nakikita sa may bandang silangan. Bagamat malayo, may tsansa pa itong magbago. Sa week 2, pagitan ng May 4 hanggang sa May 10, dalawang LPA na magkasunod na may tsansang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat ito ay parehas ho na nasa low chance sa category para maging tropical depression or mahinang bagyo, hindi po natin inaalis yung mga potensyal na ito ay maging malakas na bagyo dahil ang sinundan nito yung kakatapos lamang na Super Typhoon Sinlaku, bagamat malapit lamang sa ating bansa, ito na yung sumunod. So nakikita sa ating advanced weather system, low chance pa naman ito, pero titignan natin yung mga pagbabago na posibleng maging epekto rin ito sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So maging alerto at maging handa. Sa ngayon ho, ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa o yung tinatawag po natin ng forecast weather condition. Ito ho, magdating ko yung mga lugar. Sana ho makinig tayo. Sa area ho ng Eastern Visayas, sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, ang weather condition ho o lagay ng panahon sa mga lugar na yan, patuloy po makakaranas o mataas ang tsansa na makaranas ngayon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi, dulot po ng malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko o tinatawag ding easterlies. So ang impact naman nito kung sakali magkaroon ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi ay ito pong pagbabaha o flash floods or landslide naman sa mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rain sa anumang oras. Sa parte naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, yan po sa may Luzon, Visayas at Mindanao, maging handa rin tayo o makakaranas din yung mga lugar na yan ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil din po sa easterlies. So may mga tsansa rin na mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Ipinapaalala ko po, no, ngayon officially wala pa naman tayong tinatawag na habagat or southwest monsoon, pero nasa tag-init season pa rin po tayo. Dapat po alam natin yan. Meron din tayong tinatawag ngayon na Super El Nino. Pero ang Super El Nino, hindi ang kagaya ng mga Super Typhoon ha. Pag sinabi natin Super El Nino, sobrang mainit at maalinsangan ng hangin. Ngayon din po ang pinakapangunahing weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay ito po tinatawag natin na easterlies. Ang easterlies po ay walang kasamang ibang weather system na nakakaapekto. Pero ang resulta at nagiging epekto rin ng easterlies ay yung pagkabuo po ng mga localized thunderstorms, and usually nararanasan yan lalo na kahapon noong nakarang araw may mga pag-uulan tayo naranasan sa ilang parte po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao dahil po yun sa localized thunderstorms. Uulitin ko ho na yung sinasabi na update meron daw dalawang malakas na bagyo, wala pa po yun. So wag po tayong matakot na merong pamparating na mga malalakas na bagyo. Yun po nasa LPA na category pa lamang at low chance pa. Kung maging bagyo man, nasa tropical depression pa lamang po ang nakikita natin sa as of now. Pero maging handa at tandaan ang petsa na ibinigay ko po. Ito po sa first week ng May hanggang sa second week. Sa May 4 hanggang sa May 10, may dalawang LPA na lalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. So maging alerto po at maging handa tayo. Wala pa naman tayo sa tag-ulan season o rainy season pero malapit na. Pagkatapos po ng May o pagpasok po ng first week ng June, officially, yan po itag-ulan na June, July, August at po sa bare months. Mga kababayan, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat.